sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, si Feng Qingyu ay lumapit sa likod ni Xiao Cheng habang nagngangalit ang boses nito. Ang soul-snatching technique ng taong ito ay talagang napakalupit, kung hindi dahil kay Yin Yang Lizzie na palihim na naglagay ng formation para ilihis ang atensyon niya. Malamang na naapektuhan din ako ng teknik na yon. Paglapit ni Xiao Cheng, hindi pa rin napapawi ang inis nito. Sinuntok ang mukha ni Feng Qingyu habang mariing napasigaw sa inis. Sa susunod, dumating ka ng maaga. Natigilan si Feng Qingyu at agad sumagot, sige na, pero hinaan mo lang, ayokong mag-ascend pa. Samantala, sa di kalayuan, nagkamalay na ang dalawang babae, hawak ni Lingling ang kanyang candy sword, nagtataka, ha? Anong nangyari sa akin kanina? Sa tingin ko na naginip ako, sagot ni Sheng Qing na parang tulala pa. Biglang napatingin silang dalawa pababa, nandoon si Ying Yingyu, kabado at sumisigaw, Master. Sabay na inabot ni Xiao Cheng ang kamay niya, mabilis, walang alinlangan, at nang makita yon, napangiti si Ying Yingyu. Tila ba may kislap ng pag-asa sa mga mata, iniligtas na naman ako ni Master Xiao Cheng, hindi lang ako, pati buong ethereal sect, namula ang kanyang mga pisngi habang bumubulong, halos walang lakas, Master Xiao Cheng, ikaw na lang ang meron ako. Ngunit sa mismong sandaling iaabot na niya ang kamay pabalik kay Xiao Cheng, isang malamig na pagtataboy ang gumambala sa kanyang damdamin. Huwag ka nang umasa, mariin ang tinig ni Xiao Cheng, matalim, tapos na to. Ibigay mo na ang 7-leaf spiritual Ganoderma, nagmamadali ako. Nanggatag si Ying Yingyu, ang inaakalang malasakit, isang may sensinang pagpapanggap lang pala. Napayuko siya, pinigil ang hikbi habang unti-unting kinakagat ang kuko, luhay patak na. Pagkatapos ng isang mahabang hinga, humarap siya muli kay Xiao Cheng, itinapat ang kamay sa dibdib, at malumanay na nagwika, sige, kukunin ko agad ang 7-leaf spiritual Ganoderma para sayo. Halos may taginting ng tagumpay sa tinig ni Xiao Cheng nang marinig yun, ayos, makakagawa na ako ng elixir, makakapagtipo na rin ng chi. Ngunit kasabay noon, tumalikod si Ying Yingyu at tahimik na naglakad papunta sa lawa. Second senior brother, sigaw ni Lingling, puno ng takot, sobrang lungkot ni Ying Yingyu, mukhang magpapakamatay siya. Nagulat si Xiao Cheng, agad siyang sumugod, tinigilan nito, at mariing winika, huwag kang magpadalos-dalos. Tila wala sa sariling tumitig si Ying Yingyu sa malayo bago maglahad ng katotohanan, mahina ngunit malinaw. Ang natural na 7-leaf spiritual Ganoderma, 6 lang talaga ang dahon, kailangan mo ng Goddess Tears, ang lihim na kayamanan ng ethereal sect para lumitaw ang ika-7 dahon. Yumuko siya, saka tahimik na nagtanong, alam mo ba kung paano ginagawa ang Goddess Tears? At doon, binalikan ni Ying Yingyu ang kanyang kabataan, malinaw pa rin ang sigawan ng mga tao sa kanyang alaala. Ang batang to, isinumpa pa raw ang sarili niyang mga magulang hanggang mamatay, napakasama ng malas niya. Lumayo ka sa kanya. Narinig ko na may masamang kapalaran siya, kamatayan ang dala niya sa mga nasa paligid niya. Mas mabuti pang mamatay na lang siya agad kaysa idamay pa ang iba. Doon biglang lumitaw si Kuiji, isang matandang misteryoso, siya ang tumulong kay Ying Yingyu para makatakas mula sa madilim at mapanghusgang ng mga tao. Mula ngayon, ako na ang iyong master at ikaw ang magiging susunod na sect master ng ethereal sect, tutulungan kitang sa iyong kultibasyon at pamumuno sa sekta. Ngunit kailangang tandaan mo ang iyong misyon. Lumipas ang mga taon, si Ying Yingyu ay hindi na ang dating batang iniwan sa ulan ng pangungutya. Ngayon, kaharap niya ulit si Kuiji, na mahigpit pa ring guro. Ang 7-leaf spiritual Ganoderma ay ang lihim na kayamanan ng ethereal sect. Maaari lamang itong didiligan at mapalagos sa pamamagitan ng isang ritual ng sakripisyo na isinasagawa isang beses kada 100 taon. Ang mga sect master ng bawat henerasyon ay nagsakripisyo ng kanilang sarili para sa Goddess Tears, at hindi ka naiiba. Kailangan mong maging sapat na malakas upang linangin ang Goddess Tears, na nabubuo mula sa tubig ng lawa at isang ulilang babae. Tanging sa paggamit nito bilang pandilig sa 7-leaf spiritual Ganoderma ito magkakaroon ng ika-7 dahon. Yumuko si Ying Yingyu, mahina ngunit buo ang loob. Aalahanin ko po ang inyong mga aral, Master. Ibinigay ni Kuiji ang isang mangkok na puno ng pulang likido, blood essence. Ang gamot na sabaw na ito ay lubos na kapaki-pakinabang sa iyong kultibasyon. Maaari nitong dalhin ang iyong kapalaran sa sukdulang yin at kasamaan, na magpapahintulot sa iyong malinang ang pinakamalinis na Goddess Tears. Opo, sagot ni Ying Yingyu, ang mga matay kumikislap sa determinasyon. Pagkalipas ng mga taon, naging alamat na si Ying Yingyu sa buong sekta, palihim ang mga bulong ng disciples.
Ang kultibasyon ng Sect Master ay lalo ng lumalalim, nakakatakot na talaga, sambit ng isa. Agad naman tumugon ang kasama niya, ni hindi ko na nga siya matingnan, baka patayin niya ako kapag masama ang timpla niya. Iyan ang Sect Master, lumayo na lang tayo, mariing tugon ng isa pa. Ngunit kahit ang lakas ay may kapalit, narinig ni Ying Yingyu ang mga chismis at biglang nanliit ang mundo. Pero sa gitna ng katahimikan ng gabi, naalala niya ang unang pagkakataon na nakita si Xiao Cheng. Sa isang araw ng kaguluhan, gumanap si Xiao Cheng na parang bayaning tagasagip, may rabbit skewer siya sa isang kamay at hawak ang bamboo stick sa kabila. Sabay sabing, grabe kayo, ang dami niyong lalaki, pero binubuli niyo ang isang babae, nakakahiya kayo. Suminghal si Ying Yingyu, huwag kang makialam, hindi ako kayang sakta ng mga hamak na basura na to. Sumabat si Xiao Cheng, kalmado pero matigas habang sumusubo ng inihaw na rabbit head, tinuruan akong protektahan ang mga babae. Sa narinig, tumaas ang kilay ni Ying Yingyu, hindi ako isang karaniwang babae, ako ang Sect Master ng Ethereal Sect. Oh, sa Ethereal Sect pala ang tahanan mo? Sambat ni Xiao Cheng habang umunguya sa inihaw, gusto mo bang ihatid kita pabalik? Nagulat si Ying Yingyu sa kakaibang sagot niya, kaya sinubak niya itong itaboy, ikaw, hindi ka ba natatakot sa akin, isa akong malas, isinumpa ko hanggang mamatay ang sarili kong mga magulang, walang mabuting kahihinatnan ang sinumang lalapit sa akin. Pero ngumiti lang si Xiao Cheng at iginiit na, mga pamahiin lang yan. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay na walang takot, sasama ka ba o hindi? Napatingala si Ying Yingyu, bahagyang ngumiti, pero sa dulo, winagayway ang kamay, bahala ka, pero huwag kang magsisisi. Biglang hinawakan ni Xiao Cheng ang kamay ni Ying Yingyu, isang sandaling ikinagulat niya, sabay bulong sa sarili, dahil sa aking masamang kapalaran, kinasusuklaman ako ng mga taga-nayon, itinataboy ako, dahil ako ang Sect Master ng Ethereal Sect, takot sa akin ang lahat sa sekta, pero ang lalaking ito, siya lang ang naiiba. Lumipat ang tanaw pabalik sa kasalukuyan, umuugong ang tinig ni Ying Yingyu, tanging isang ulilang babae na may masamang kapalaran at itinapon sa Ethereal Lake ang makakalinang ng Goddess Tears, na nabubuo mula sa tubig ng lawa at sa mismong ulila, tanging sa paggamit nito bilang pandilig sa 7-leaf spiritual Ganoderma ito maaaring magkaroon ng ikapitong dahon. Mula sa likuran, sumingit si Xiao Cheng, nag-aalalang may paninindigan habang itinataas ang kamay, teka, ayokong ituloy ito sa ngayon, mag-isip muna tayo ng ibang paraan. Sa sandaling yun, lumingon ang bahagya sa likod si Ying Yingyu, at sa titig ay mababakas ang damdamin, alam ko na, mahalaga ako kay Master Xiao Cheng. At sa isang tikom na desisyon, tumalikod siya at inihulog ang sarili sa lawa, kasabay nito siya ay mariing nagwika, alam kong ang kapalaran ko ay ialay sa Ethereal Lake, kaya bago ako mamatay, gusto ko lang maranasan na maging isang ordinaryong tao, magduyan at magmasid sa buwan kasama ang taong mahal ko. Nang makita ito, malakas na sumigaw si Ling Ling, huwag, habang sa gilid si Shen Qing ay napanganga sa gulat. Sa sandaling yun, si Xiao Cheng, nagmamadaling humabol, sabi ko mag-isip ka ng ibang paraan, bakit ka ba napakapadalos-dalos? Agad naman tumugon si Ying Yingyu, at malumanay na nagsalita, Panginoong Xu Xiao Cheng, sa totoo lang, naisip ko na ang ikatlo kong hiling, sana kapag tumingin ka, ako lang ang makita mo sa iyong mga mata, kahit sandali lang, sapat na yun para sa akin. Sa saglit na yun, napukaw si Xiao Cheng na pakunot noo, pagkatapos mabilis tumalon siya, buong lakas, iniunat ang mga bisig sa baywika, lintik, ayokong isakripisyo ang buhay ng iba para lang sa kultibasyon ko. Habang unti-unting lumulubog, nanatiling payapa si Inyo, ang tanawing ito, mananatiling walang hanggan. Mula sa itaas, napatili si Ling Ling, second senior brother. Si Feng Qingyu ay biglang pumihil sa papasok ng kanyang junior sister, huwag kang pupunta riyan, may kakaiba sa tubig ng lawa, siguradong mamamatay ka kapag pumasok ka. Sa kabilang panig, nagkamalay na si Kui Ji, at sa unang hinga palang malakas siyang tumawa, hahaha, nagbago ang anyo. Unti-unting naging halimaw ang ngiti, ang hanggal na si Ying Yingyu, isinakripisyo pa talaga ang sarili para sa isang lalaki, napakatanga. Habang inihahanda ang kanyang soul captivator, lumingon si Feng Qingyu sa likod, ako na ang pipigil sa kanya, kayo na ang sumagip sa kanya. At mula sa likod, naglalagos na ang kadiliman, ang aura ng isang matandang si Kui Ji na puno ng galit. Ngunit sa harap ng lahat, mayabang na umindayog si Feng Qingyu habang iniikot ang kanyang pamaypay. Ang taong ito ay hindi basta-basta kayang harapin ng karaniwang tao, ako na ang bahala, isang hamak na return to void stage lang,
ako na nasa tribulation stage, kaya ko siyang pabagsakin sa isang sampal lang. Matapos ang kanyang pananalita, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, dahilan mapa-atras sila ng bahagya. Sa unti-unting pagpanaw ng alikabok, tiningnan ni Feng Qingyu ang pinangyarihan ng lalaki ang mga mata. At sa gitna ng guho, dahan-daang lumitaw ang maladyosang anyo ni Grand Priestess Kui Ji. Hindi lang siya buhay, siya ay lumikha ng bagong ligalig, mapanlin lang ang kanyang kagandahan, at may ngiting lihim siyang winika. Oh, gusto rin bang subukan ng batang tagakultibang ito ang aking soul-snatching technique? Bahagyang lamyed siya na parang may sariling electric fan, tapos pumikit na parang diwata sa audition ng villain role sa pelikula. Nang makita ito, napaatras si Feng Qingyu, namutla, at gaya ng isang estatwa, tuluyang naging bato sa gitna ng kanyang takot, mula sa likod. Sina Lingling at Shen Qing ay agad na yamakap sa kanya at ay nalalayan, halatang nabigla, naku, malaking problema to, sabay sambit ng dalawa. Samantala, biglang lumitaw ang nakakakilabot na pulanggal ami ni Kui Ji na parang kidlat na bumulusok sa kanyang mga kalaban, mabilis nitong sinakmal sina Shen Qing at Lingling, napasigaw sila sa sobrang takot, sina Yang Li at Yin Li, di rin pinaligtas, mahigpit na binalot ng mahiwagang halimuyak ng kamatayan, pati si Da Qing, parang laruan lang na hinatak palapit sa kanyang kapalaran. Pero kahit napapaligiran ng panganib, si Feng Qingyu, di pa rin makatakas sa takot niya sa mga babae. Sa gitna ng tensyon, napahiga sa nerbiyos at nawala ng malay. Ironic, no, siya pa naman ang nagyabang na tagapagligtas ng grupo. Sa totoo lang, pinakamalaking alalay lang siya roon. Humalakhak si Kui Ji, puno ng yabang at kasamaan. Ha, mga tanga, hindi ko kayo papatayin agad, mas bagay kayong maging cauldron ko. Sabay pakawala ng isang malaulap na lila na orb na gawa sa chi, lumipad dito papunta sa kalagitnaan ng lawa, isinakripisyo na rin ni Yingyu ang sarili sa ethereal lake, panahon na para simulan ang paglinang ng goddess tears. Mula sa pusod ng whirlpool, gumapang paitaas ang mga maltong uhaw sa paghihiganti. Samantala, sa kailaliman ng lawa, unti-unting lumulubog si Yingyu, malamig ang tubig, pero mas malamig ang realidad ng kanyang sakripisyo, tanging hiling niya. Bago man siya mamaalam, ay makita sana ang sarili sa mga mata ni Xu Xiaocheng. Pero sa hindi inaasahan, may kamay na sumalo sa kanya, si Xiaocheng, Master Xiaocheng, mahina niyang sabi. Nang makita ni Xiaocheng ang nangyari, napamura ito ng todo, kagaguhan, pero, teka lang, nakakalimot siya, hindi pala siya marunong lumangoy, kaya glob-glob siya, parang isdang nalunod, pero tumigil ang lahat nang may mangyaring kakaiba, isang halik. Si Yingyu, biglang kinuyam ang mukha niya at hinalikan siya sa ilalim ng lawa, parang eksena sa pelikula, romansa sa ilalim ng tubig. Matapos ang matagal na sandali, kapwa silang namumula, parang nilagang kamatis, ngumiti si Yingyu at sinabing, binigyan kita ng water resistance technique, ngayon pwede ka nang huminga't magsalita rito sa ilalim. Salamat, nanginginig na tugon ni Xiaocheng, pero maya-maya, napangiwi, ang baho ng tubig sa lawa na to. Tara na. Alis na tayo. Pero bigla siyang itinulak palayo ni Yingyu, alam kong gusto mong iligtas ako. Pero desisyon ko ito, iwan mo na ako, huwag mo na akong intindihin. Napailing si Xiaocheng, kinuyam ang kamao at sinabing, ayaw mo talaga, sige, naiintindihan ko. Habang lumulubog si Yingyu sa sariling pasya, mahina niyang bulong, pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita ulit. Pero bago pa man matapos ang kanyang linya, may hindi inaasahan, sinuntok siya ni Xiaocheng, sakto sa panga, napatingin si Yingyu, nabura ang drama sa kanyang labi. Niyakap siya ni Xiaocheng at marahang bamulong, ang bulag na pag-ibig, parang sakit na kailangang gamutin, at isa pa, ayokong may utang na loob, kaya't ililigtas kita. Sa sandaling yun, dahan-daang damilat si Yingyu, pero ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Tinitigan niya si Xiaocheng at mahina niyang tanong, kahit iligtas mo pa ako, may saysay ba? Napakurap si Xiaocheng, napamura sa isip, ang bilis makarecover Aba, masakas nga pala siya, mas tibay pa sa poste. Nag-decide siyang i-pause muna ang drama, labas muna tayo rito, saka na to. Pero biglang sumeryoso ang mukha ni Yingyu, ako si Yingyu, isinilang para maging sakripisyo, tadhana ko na to. Sabay ipon ng spiritual energy, at sa isang iglap, tinulak niya si Xiaocheng palayo gamit ang malakas na enerhiya. Hindi ko kayang labanan ng tadhana, sigaw niya habang unti-unting nilalamon ng malalim na tubig. Hindi mo ba talaga gustong makuha ang 7-leaf spiritual Ganoderma? Dugtong pa niya habang lumulubog, kailangan mo ang goddess tears para dito,
At kailangan mo akong iwan, kabayaran ko na to sa'yo. Napatigil si Xiao Cheng, Ying Yu, hindi ko alam kung nawalan ka na talaga ng pag-asa, sagot niya, pero, bago pa siya makadugtong, dalawang soul demon ang sumunggab kay Ying Yu, hinihila siyang pababa. Hindi na siya nakapagpigil, o baka naman gusto mo lang marinig sarili mong drama, bulalas niya. Pero eto lang yun, hanggat buhay ako, walang sino mang pipigil sa akin. Galit at determinasyon ng bamalat sa kanya, pinukul niya ang spiritual energy sa mga kalaban at sumugod sa gitna ng libu-libong demonyong espiritu. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na nilalamon ng kadiliman si Ying Yu, mahigpit pa rin siyang nakakapit sa masasamang espiritu. Huminga siya ng malalim, tinig niya basag sa emosyon, masyado na tong mapanganib, bakit ba hindi mo na lang ako hayaang mawala? Pero apoy ang sagot ni Xiao Cheng, kung lahat pala ay nakatakda, ibig bang sabihin wala tayong karapatang pumalag? Hinawakan niya ang kamay ni Ying Yu at buong lakas na sumigaw, ang kapalaran ko ay sa akin, hindi yan pag-aari ng langit, at kung ang langit ay walang awa, ibabagsak ko ito, at dudurugin ng paulit-ulit. Dumagsa ang anino ng mga demonyong espiritu, pilit tinutamba si Xiao Cheng, pero di siya natinag. Oo, gusto kong maabot ang immortalidad, kahit wala akong spiritual roots, gumawa na ng daan-daang paraan ang master ko, lahat pamaalya, pero kahit sinabi ng mundo na imposibleng makultibo ko to, hindi ako susuko, kung wala ako nito, gagawa ako ng sarili kong spiritual roots. Isang suntok mula sa galit at paninindigan, sumabog ang espiritu at nagsitilapon ang mga anino. Tumindig siya sa gitna ng kaguluhan, sigaw niyang may apoy, kapalaran raw na hindi magigiba, sige, tingnan natin kung matigas nga, ako si Xu Xiao Cheng, at babanggain ko ang tadhana. Habang ito'y nangyayari, lalong dumami ang mga demonyo, binalot nila si Ying Yu, pilit siyang hinihila sa kawalan, ngunit matalim ang tingin ni Xiao Cheng, at sa isang mahigpit na hawak sa kamay niya, kahit sumuko ka, hihilahin ko ang kaluluwa mo mula sa kailaliman kung kinakailangan. Biglang dumilat si Ying Yu, ngunit isang malamig na presensya ang sumingit mula sa likod niya, isang maltong nakakapangilabot, nanlamig ang mukha niya, sabay sigaw, sumuko ka na, wala rin namang saysay, kahit iligtas mo pa ako, pag-alis mo, ako pa rin ang isusubo sa sakripisyo ng ethereal sect. Magkahawak sila ng kamay habang hatak-hatak ng mga madilim na kaluluwa. Sabi ni Ying Yu, alam mo bang ang sakit na bigyan ng pag-asa, pero sa huli nilulunod rin sa kawalan nito. Uminit ang loob ni Xiao Cheng, sumiklab ang kanyang kamay sa enerhiya, mali ka, ang pag-asa ay parang ligaw na damo, sinusupil man, pero patuloy pa rin ang pagtubo. Sabay malakas na hampas ng spiritual energy, nagkawatak-watak ang mga sumisipsip na kaluluwa, at muli, dumagundong ang kanyang tinig, ang kawalan ng pag-asa ay hindi katapusan, isa lang itong pagtanggap sa pagkatalo. Pero ang tunay na pag-asa, yun ang pagpili pa ring lumaban, kahit alam mong wala kang panalo. Pagkatapos nito ay tiningnan niya si Ying Yu, bahagyang nanginginig ang tinig, kung gusto mo talagang bumitaw, bakit hawak mo pa rin ang kamay ko? Namula ang pisngi ni Ying Yu, may gustong sabihin, pero hindi makalabas, ako. Pero biglang lumapit si Xiao Cheng, buong lamang niyang hinawakan ang mukha ni Ying Yu, huwag kang matakot, andito ako, tutulungan kita. Ikaw, mahinang sambit ni Ying Yu habang pinipigil ang kilig sa dibdib. Pero bago pa tuluyang mapuno ang emosyon, isang napakalakas na sampal ang tumama sa mukha ni Ying Yu, galing kay Xiao Cheng, napasinghap siya, gulat na gulat, habang nanlilisik sa sakit ang pisngi. Pagkatapos ng lahat, ngumiti si Xiao Cheng at malumanay pero may diin na tanong, gising ka na ba talaga ngayon? Tumingin si Ying Yu sa kanya, may kumikislap na pagkamanghat pagkalito sa mga mata. Tila isang damdaming hindi niya inaasahang maramdaman sa gitna ng kaguluhan, hindi niya napigil ang mapaungol, at buong pagkakilig ay napabulong, grabe, hindi ko na yata kayang pigilan to. Napansin ni Xiao Cheng ang ekspresyon niya, malambot, marupok, at parang nilamon ng pag-ibig, sa loob ng ilang segundong katahimikan, bumigkas siya, mukhang bumalik na talaga ang dating ikaw. Ngunit biglang napangisi siya, tumingin siya sa paanan nila, at may kakaiba sa tono niya nang sabihin. Pero ngayon, may konting problema, kailangan muna nating magpainit, at sa ilalim ng kanilang mga paa, sumisiklab ang maraming kaluluwa ng mga multo, pilit silang inaabot para hatakin pa ilalim.